Magandang hapon po sa inyong lahat. Ako po si June and welcome sa panibagong episode ng ating vlog. Mayroon daw pong breaking news. Napanood ko kasi si Katon Ying. At kung saan si BBM ay nag-text daw, nag-message sa mga liderato ng Congress. Kung saan pinipigilan daw ni BBM itong binabalak na impeachment laban po kay VP Sara. Dahil umingay na po itong impeachment. Pero last year pa to, naririnig na po natin. Paano-ano lang, paunti-unti lang. Pero mas maingay na po ngayon. Nag-message daw po si BBM at pinipigilan daw po ito. Anyway, pakinggan po muna natin yung sinabi kahapon nito ni Trillanes. Ayan. Hinog na. Sobra. Paano niya nasabi, sir? Ha? Paano niya nasabi hinog? Siguro naman, nakikita naman ng mga kababayan natin, lahat ng mga dangers, mga red flags, yung unfitness ni Duterte, ni Sara Duterte to hold the position of Vice President. And remember, as Vice President, she could be President anytime, no? In cases of emergencies, no? Kaya, imagine mo yung asal na nilalabas niya, pinapakita niya. Bibigyan mo ng power ng presidency yan, dapat kikilabutan niya bawat Pilipino. Di ba? Wala ito sa tamang katinuan. Yun ang masasabi natin, kaya hinog na hinog. Those are two different things. Pwede siyang kasuhan criminally, in fact, kinakasuhan na siya ngayon. Pero kahit na kasuhan ka ng criminal cases, still, Vice President ka pa rin. So anything that happens to the President, pwede ka pa rin maging so mas kailangan matanggal ito sa pwesto. Kita niyo ba, sabi ko, ito pati. Alam naman natin, hindi naman tayo psychiatrist, pero alam natin yung may topak at yung... Hindi naman daw sila psychiatrist, pero alam niya may topak. 1 minute and 27 seconds po yung video. Pero wala po siyang nabanggit kung ano ba yung impeachment offense na nagawa ni VP Sara. Kung mayroon bang kaso na impeachable. Wala po. Wala po siya nasabi kung ano yung ikakaso nila dito po sa impeachment na gagawin nila kay VP Sara. Anyway, dito po sa ipapakita ko po sa inyo yung message daw di umano ni BBM. Pero hindi po ako basta-basta naniniwala dito. Kumbaga, alanganin tayo dito. Ito po yung message daw ni BBM. In the larger scheme of things. Hindi ko alam kung group chat ito o meron siyang i-message pero nakarating po kay Katon Ying. At alam naman natin ang mga media man, may mga resources talaga yan. No? Ulitin natin, no? In the larger scheme of things, Sara is unimportant. So please do not file impeachment complaints. It will only distract us from the real work of governance. Madidistract na naman daw. Madidistract lang daw siya sa totoong trabaho, sa pamamahala. Akala mo naman nagtatrabaho. Magti 3 years na, wala pa nga siyang malaking accomplishment. Akala mo naman nagtatrabaho, pa-concert lang. As from the real work of governance, which is to improve the lot of all Filipinos. Kung saan daw ay i-improve ang lahat ng Pilipino. Diyos ko po. Wala nga siyang magawa sa taas ng bilihin. Wala kang magawa yung ano mo, yung advisor mo sa poverty, alleviation poverty, si Gadon. Walang magawa ang gobyerno mo para isolve ang kahirapan, kagutuman dito sa Pilipinas. Ito pa yung sabi ni Katon Ying. Breaking news, PBBM may mensahe sa mga leader ng Kongreso para pigilan ang impeachment ni VP Sara matapos ang kali-kaliwang complaint
mula sa iba't ibang mga departamento. Nagbigay ng paalala si Pangulong Bongbong Marcos na wag nang ituloy ang pag-hahain ng impeachment complaints. Sabi ng Pangulo, hindi importante si Duterte in the larger scheme of things, and impeachment ay maaari lamang anyang makagulo sa dapat na ginagawa ng gobyerno para sa kapakanan ng mga Pilipino. In short, bakit? Natatakot ba si PBBM? Kasi ang impeachment po, hindi po mabilis. Matagal na proseso po yan. Matagal. Mauuna po yan sa Kongreso. Sa Kongreso, mayroong tatlong pamamaraan sa impeachment. Merong isang madali, no? Pero, halimbawang naiproseso na, gumulong na yan sa Kongreso, at nagtagumpay sa Kongreso, pupunta po sa Senado. Bago mapunta yan sa Senado, next year na po yan mapupunta. Dahil first week of December, magkakaroon na po ng recess. Magre-recess na po ang Kongreso saka sa Senado. So next year na po babalik. Imposible naman kahit recess, mag-impeach pa sila at magpapasko na. So next year na po. Next year na po, makakakita na tayo ng motorcade. Pagdating ng January, kampanyahan na po yan. Kung itutuloy pa rin yung impeachment, gugulong po yan sa Senado. Pero habang dinidinig ang impeachment, ay sigurado may magrarally. At maaring palaki ang mga rally na yan. Ayan ang kinakatakot ni PBBM. Kaya siguro nag-message siya at wag na raw ituloy ang impeachment complaint na yan. Sa Mayo po, pagdating ng Mayo, magpapalit na po ng mga senador. Yung mga graduate na senador, alis na. Siyempre, graduate na, naka 2 term na. Yung iba naman, re-electionist, kung manalo sila, balik sila. At sa mga bagong senador naman, kung may manalong bagong senador, so marireshuffle po yung Senado. Kung dinidinig na po nila, hindi natapos sa halalan, paano yan pag nagbago ng senador? Alanganin po tayo dito sa message hanggat di natin naririnig si PBBM na nagsasalita tungkol sa sinabi niyang text na ganito. Pero naniniwala naman tayo kay Katunying na mga legit naman yung kanyang sources pagdating sa mga ganyan. Legit naman yan. Maaring nag-message nga si PBBM at pinipigilan mga congressman. Pero ang tanong, mapapasunod niya kaya yung mga congressman? Palagay ko hindi naman nakikinig sa kanya lalo na kay Tamba. Nakikinig pa ba si Tamba sa kanya? O siya yung nakikinig kay Tamba? Lalo na sa asawa niya. Nagre-wrestling nga sila, di ba? Ibig sabihin, pumapalag yung asawa niya sa kanya. Presidente ng Pilipinas yan, ha? Ngayon, nabubwisit ako dito kay Trillanes, kahit ayaw kong patulan, di papatulan ko ng konti, no? Kasi, alam nyo, sobrang galit nito sa mga Duterte dahil ilang beses na siyang tumakbo, laging talo. 3 takbo na yata. No, sa senador, talo. Tumakbo pala ito ng vice president. 'Di ba? Talo. Kaya galit na galit sa mga Duterte. Biruin mo, sinunog siya ni Duterte. Hanggang ngayon, tatakbo pa rin ng Caloocan, matatalo na naman. Pero meron ako narinig, hindi ko po napanood yung Quadcom kahapon. Meron ako narinig na kung saan dinidiscuss doon yung bank accounts daw ni Pangulong Duterte. Hindi ako sure pero narinig ko lang to. Ang gusto ko lang sabihin ganito. Imposible po na makakuha si Trillanes ng dokumento galing sa bangko sa account ni Pangulong Duterte. Imposible po yun. Puro fake po yung pinapakita niya sa Quadcom. Okay? Ganito lang ang gusto ko sabihin. Noong nabubuhay pa yung aking tatay,
stroke po siya na-stroke siya. So, ang ginagawa ko, ako na yung nagwi-withdraw ng pension niya. Meron kasi siyang ATM, may bank account. At yung pension niya, dun dumidiretso sa ATM, ako yung taga-withdraw. At ako rin yung nag-aalaga sa tatay ko. Pero once upon a time, pumunta ako ng BDO, doon kasi yung bangko. Parang may naguguluhan lang ako, gusto kong tanungin. Gusto kong i-update yung account ng tatay ko. So nagpunta ako doon. Ang tanong sa akin sa inyo po ba yung account na nakapangalan? Hindi po, sa tatay ko. Ganito lang po ang gusto kong mangyari. I-update ko. Hindi ko na maalala yung ano. Basta ang sabi lang sa akin, ay hindi po pwede. Kasi hindi po kayo yung may-ari ng account. Hindi po pwede yun. Pwede lang, mag-withdraw ka doon. Kung meron kang authorization galing sa may-ari ng account. At i-verify pa yan habang nag-withdraw ka. Pwedeng tawagan siya. At yung iba naman, kilala na nila yung mga yung mga may-ari ng account. May mga kilala na So, makaka-withdraw ka. Pwede ka rin mag-deposito doon sa account na ibang tao. Pero yung makikipag-transaction ka, nakukuha ka ng data, documents sa account, hindi po pwede yun. Kaya yung mga inire-release, pinapakita po ni Trillanes ng mga dokumento na pinapatulan ng kongreso, hindi po totoo. Peke po yun. Imposible po na makakuha siya ng documents, mga data sa account ng iba. Bawal po yun. I'm sure tinatawanan si Trillanes ng mga taga-bangko, mga nagtatrabaho sa bangko. Hindi niya magagawa po yun. At siyempre, yung mga may alam dyan sa bangko, I'm sure tinatawanan. Ang problema lang, marami tayong kababayan na hindi naman maalam sa ganyang bagay, lalo na sa bangko. At maaring mapaniwala ni Trillanes. Pero I'm sure, mag-iisip din naman yung ating kababayan. Bago kayo maniwala, kayo na mismo mag-aral, mag-research, may cellphone kayo. Bago kayo maniwala, kasi lalabas, napakatangan yung tao. Binigyan kayo ng sariling utak ng Panginoon. Tapos hindi nyo ginagamit. May maririnig kayo, ay oo nga, paniniwalaan ka na lang. Mag-aral muna kayo. Kaya itong text daw ni PBBM, message, parang alanganin po ako dyan. At kung pigilan man, mag-message man siya, pakikinggan ba siya? At kung pigilan man nila, hindi rin magtatagumpay. Ano ikakaso nila? Puro kasinungalingan, puro gawa-gawa lang yung impeachment complaint nila. Kung sakali, matuloy yan. Hindi po magtatagumpay yan. Hanggang dito na lang po. Maraming salamat sa panonood. See you po next time. Bye-bye.